Sa kaliwat ka ng pambabatikos at paghahadlang ng maraming bansa sa Middle East sa United States of America sa plano nito na magbibenta ng bilyon-bilyong dolyar ng mga armas para sa Israel. Tinatanong ng Iran at Hamas at iba pang mga grupo na kontra sa Israel kung para saan daw ang mga armas na ibebenta ng United States of America sa Israel. Ano raw ba ang binabalak ng United States of America at Israel sa Middle East? Habang meron namang ceasefire ang Israel at Gaza, Israel at Hezbollah, meron bang isang malaking digmaan na mangyayari sa Middle East na pinaghahandaan ng United States of America at Israel? Ano ang ginawa ng administration ni Trump sa kaliwat kanang paghadlang sa pagbenta ng United States of America ng bilyon-bilyong dolyar sa Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 9, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Nagtaasan ang mga kilay dahil sa ginawa ni President Donald Trump sa Israel. Ang bagay na ginawa ni President Donald Trump sa Israel ay matagal na hinahadlangan ng Iran, Hamas, Houthis at ng Hezbollah. Ito ay ang pagbibigay ng United States of America ng libu-libong mga bomba sa Israel upang gamitin sa kasagsagan ng giyera nito laban sa Hamas at ng Hezbollah at ng Houthi, lalong-lalo na noong mga nakaraang buwan na nagkaroon din ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Pero kanina lamang mga kaibigan, ilang oras matapos mai-upload ang videong ito, ipinalabas na ni President Donald Trump ang isang utos. Anong utos ito? Ito ay ang formal nang inanunsyo ng US State Department. Sinabihan na nito ang Congress na ang $7 billion at iba pang mga armas, bomba ay kasama ng ibibigay sa Israel. Matapos bumisita si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House nitong nakaraang araw lamang mga kaibigan, napakaraming bagay ang napag-usapan ni President Donald Trump at ni Prime Minister Benjamin Netanyahu tungkol sa mangyayari sa Middle East. Kasamang napag-usapan ng dalawang leader na ito ang puwersahang pagpapalipat ng mga Palestinian mula sa Gaza papunta sa Jordan at sa Ehipto. Kasama na rin ang paglagda ni President Donald Trump na ang ICC ay hindi makakapasok sa United States of America dahil ayon kay President Donald Trump, baseless daw ang pag-issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Benjamin Netanyahu. Hindi gaanong naapektuhan ang mga grupo na kumakalaban sa Israel dahil sa pagban ni President Donald Trump sa ICC sa Amerika. Pero sa bilyong-bilyong dolyar na mga armas at mga bomba na ibibigay ng United States of America sa Israel ay talaga namang pinag-usapan at ikinagalit ng ibang grupo. Siyempre, kung iisipin mo nga naman mga kaibigan, ito ay karagdagang puwersa para sa Israel. Ayon sa mga eksperto, dahil sa ginawa ni President Donald Trump, sa halip na merong magbabalak na umatake sa Israel, ay medyo manyu-neutralize ito dahil nabalitaan nila ang 7 billion na mga budget at mga armas ang ipapadala ng United States of America sa Israel. Kapansin-pansin din ang timing nito mga kaibigan sapagkat 2 araw lamang ang nakalipas mula nang bumisita si Prime Minister Benjamin sa White House at lumabas agad ang approval na ito. Ayon sa mga eksperto, malamang ay napag-usapan ni President Donald Trump at Benjamin Netanyahu ang sitwasyon sa Middle East at sa posibleng plano ng Iran para sa Israel. At lalong-lalo na mga kaibigan na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay itinuturing na fragile. Kapag sinabi nating fragile mga kaibigan, ay delikado.
kaunting problema lamang ay muling sisiklab ang digmaan. Lalong-lalo na mga kaibigan sa usapin ng palitan ng bihag ng magkabilang panig. Kung hindi masunod ang hinihingi ng isang kampo ay talagang merong sisiklab na hindi maganda. Kaya itinuturing itong fragile. Ngayon, ano naman ang koneksyon nito sa maraming bomba na i-deliver ng United States of America sa Israel? Malaki mga kaibigan. Kung sakaling maunsyami ang Israel ay magiging full force agad. Ganito kasi ang sabi ng mga eksperto, malamang ay hindi mo ito magustuhan. Ayon sa mga eksperto, ang bilyon-bilyong dolyar na sales ng United States of America sa Israel, maaari itong magdulot ng isang malakihang digmaan sa Middle East. Pero meron din daw itong positibo na maibibigay na sitwasyon sa rehiyon. Paano ito mangyayari? Ganito, maaari kasing katakutan ang Israel dahil sa bilyon-bilyong dolyar na sales ng Amerika sa Israel at sa libu-libong mga bomba. Kaya malaki ang possibility na mag-aalangan na umatake ang mga kalaban ng Israel. Ano sa tingin ninyo? Tama kaya ito? Pero alam nyo ba mga kaibigan, agad na nagsalita ang mga Palestinian sa Gaza. And of course, ang iba pang mga grupo sa Amerika. Yun yung mga grupo na kumukontra sa Israel. Hindi natin maikakaila na sa buong Amerika, hindi solid ng mga Amerikano sumusuporta sa Israel. Meron ding mga kontra. Kaya sila yung mga kumukontra sa inanunsyo ng State Department ng United States of America. Kaya dahil dito, nababatikos ng husto si President Donald Trump, hindi lang sa Amerika, kundi sa ibang mga bansa. Pero ang paliwanag ni President Donald Trump hinggil sa usaping ito mga kaibigan, matagal na raw itong na-approve. Panahon pa raw ni Joe Biden pero hindi ito inirelease ni Joe Biden. Siya lang daw ang nagbibigay ng katuparan. Kaya sa panahon niya, i-release niya raw ito para sa Israel. At eto pa mga kaibigan, ayon mismo kay Donald Trump, hihigitan niya pa raw ang na-approve na sa administration ni Joe Biden. Magbibigay raw siya ng 3,000 Hellfire missiles. Nako, napakatindin to mga kaibigan. Ang nasabing 3,000 Hellfire missiles mga kaibigan ay nagkakahalaga lang naman ng $660 million. Pero nilinaw ni President Donald Trump para sa mga nalilito na hindi ito marirelease ngayong taon, kundi 2028. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa at pinakabagong pangyayari sa Middle East, sa Asia, Europe at kahit sa amang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang ating napakaliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.